spillway o daluyan ng tubig para hindi umapaw ang Laguna de Bay ang nakikitang solusyon ng lokal na pamahalaan ng Laguna para hindi na sila muling bahain. Pero hindi raw ito prioridad ng ating gobyerno na mas nakatuon ngayon ang atensyon sa paggawa ng dike na mag-iimbak sa sobra-sobrang ulan. Nakatutok si John Consulta. Tuwing matindi ang buhos ng ulan, grabe na ang pagbaha sa maraming bahagi ng Laguna. Nakikitang solusyon ng lokal na pamahalaan ng Laguna ang pagpapatayo ng Pacific Spillway. Masyado na kasing silted o bumababaw ang Laguna de Bay, kaya kapag umapaw ito, apektado agad ang mga karatig lugar. Sa Spillway Project, huhukay dapat ng 2 daluyan ng tubig. Isa sa dulong kanan ng Laguna de Bay na magdadala ng tubig patungong Dagat Pasipiko at isa sa gawing kaliwa ng lawa na tatagos dapat sa Parañaque para magdala ng tubig patungong Manila Bay. Yun nga lang, hindi ito una sa mga prioridad na hakbang kontrabaha ng gobyerno. Dalawa yung project na nasa master plan, no. Yung mas priority doon yung road ring dike, no. Yung Pacific Spillway yon yung nasa last priority dahil pag nagawa na yung flood dam doon sa itaas ng Sierra Madre, ang tingin namin yung tubig sa lawa hindi ganong kasing taas ng nangyayari ngayon. So you might not need the Pacific Spillway. Tinutukoy ni DPWH Secretary Rogelio Singson ang flood control master plan ng pamahalaan na paggawa ng flood dam sa Sierra Madre na aabot sa 190 billion pesos. Para makontrol ang daloy ng tubig mula sa Sierra Madre, magtatayo ng dam na sasalo sa tubig na karaniwang napupunta sa mga ilog. Gagawa rin daw ng 2 catch basin sa Sierra Madre na magsisilbing pansamantalang imbakan ng tubig kapag malakas ang ulan. Papakawalan na lang ang tubig kapag tumila na ang ulan. Sang-ayon din naman ang gobernador ng Laguna sa pagpapatayo ng road ring dike. Pero ako'y nababahala dahil wala pong lagusan ng tubig ang Laguna Lake. At kahit 16 meters ang taas nitong ring road dike na ito, baka dumating ang panahon sa sobrang tubig sa Laguna Lake, umabot ito ng 20 meters ang taas. Kaya baka lumagpas din ito dito sa 16 meters na ring road dike na ito. Ipinapanukala naman ni Laguna Representative Dan Fernandez ang pagtatayo ng 2 small water impounding system o dam. Sa ipinakitang inisyal na plano ng DPWH sa GMA News, sinabi ni Fernandez na pwedeng magkasya sa isang dam pa lang ang dami ng tubig na katumbas ng 500 Olympic-sized swimming pool. Sasaluhin ng itatayong dam sa Barangay Santo Domingo ang unang bugso ng ragasan ng tubig kapag umulan. Paglalagay ng isang dam dito, na yan ang mapupuno ng tubig, yun ang sasalo ng ating baha. At pagkatapos noon, pag napuno yun, ire-release ng uti-uti papunta sa kabilang dam. Hindi bigla yung buhos ng baha doon sa kabayanan ng lalawigan ng Laguna. May nag-donate na raw ng 2 ektaryang lupa sa Santa Rosa para sa proyekto na maaring simulan at matapos sa taong 2014. Magagamit din ang may ibong tubig sa irigasyon, tubig inumin, at maging sa paglikha ng kuryente gamit ang hydroelectric power plants. Puspusan naman ang paggawa ng flood control project sa San Pedro. Ibinabaon na ang naglalakihang sheet piles sa ilalim ng ilog para mapalakas ang pundasyon ng spillway at maiwasan ang pagbabaw ng ilog. Dahil sa patuloy na pag-ulan, medyo nahihinto ho tayo. Pero once na bumabaho ang tubig hanggang sa level na kaya namin tumarabaho, tatrabaho uli kami. Mula sa Laguna, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras.